So yan. So ito regarding to kay Glenn Chong, no? Kasi nagsalita si Glenn Chong eh. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, alam naman po natin kung ano yung ginawa ni Glenn Chong. So ang ginawa nga po ni Glenn Chong, dyan din po sa rally nga po ni Kibuloy, ay pinagbantaan niya, nasasampalin niya daw po si First Lady Lisa Marcos kapag nakita niya daw. At dahil nga po sa pangyayari po na yan, meron na pong dalawang grupo actually. Yung isa, si Daniel Logan, yung commissioner ng Bureau of Customs, nag-file po or sumulat po sa Supreme Court para ipadisbar si Glenn Chong. And then meron pang isang grupo na gusto rin ipadisbar si Glenn Chong dahil nga po doon sa ginawa niya. So sumagot si Glenn Chong. And then besides nga po doon mga kababayan, bukod nga po doon sa disbarment na posibleng kaharapin ni Glenn Chong sa Supreme Court, ngayon, mag-apologize si Glenn Chong dahil nga po dyan sa ginawa niya. So, ang sabi nga dito, nabasahin natin to dito, no? Sabi dito, ex-Solon Chong urged to apologize for slap remarks on First Lady. Diba? Kalalaking tao eh. So ngayon, ang humihingi nga po, or yung nag-uutos na lang, nag-uutos. Yung nag-uutos po para po mag-apologize si Glenn Chong, 4 na congressman yan eh. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dyan sa gusot na kinaharap ni Glenn Chong, sumagot si Glenn Chong sa Facebook. Una kasi si Johnny Pimentel at si Ace Barbers yung una. So sabi ni Glenn Chong, I will never apologize for my remarks against Lisa Marcos because the reason behind it is a big moral legal issue. Ay tanga. Ay tanga. Kasi mga kababayan, actually ngayon ko lang nabasa to ng maayos, no. Ngayon lang pumasok sa utak ko to eh. Ang sabi ni Glenn Chong, Lisa Marcos because the reason behind it is a moral and legal issue. Glenn Chong, kung legal issue pala yung problema mo kay Lisa Marcos, mag-file ka ng kaso. Akala ko ba legal issue? Mag-file ka ng kaso. Isipin mo kalalaki mong tao, maghahamon ka ng sampalan. Pagbabantaan mo ng sampalan yung isang babae, ang lit-lit ni Lisa Marcos. Ang lit na babae lang nun eh. Ano ba height nun? Siguro mga 5'1 or 5'2. Wala pa atang 5 foot ata yun, no? Parang 5 foot lang ata. Tanga eh. Sorry Glenn Chong pero tanga ka talaga. yung moral issue, sige sa'yo na yan. Ibigay na natin sa'yo yan. Sa'yo na yan. Kung moral issue yan, sige sa'yo na yan. Kung legal issue pala to, mag-file ka ng kaso. Kung ano mang kaso kung ano bang kaso yung iniisip mo. If you wish, di ba? Call for an investigation. sorry. If you wish, call for an investigation into the admission of Lisa Marcos about meeting the owners of Smartmatic with the assistance of 2 technical guys. Katangahan, no? Ito mga ka-Streetwise, ang tagal ko nang kino-content ito. And then, dun po sa mismong live stream ni Glenn Chong, nag-comment ako doon. Kilala ako ni Glenn Chong, kilala niya ako. Malabong hindi. Kasi nagkabanggaan kami niya noong panahon ni Mangusin. Kilala ako ni Glenn Chong. Nag-comment ako doon. So, sinasabi natin dito, yung meeting ng kampo po ni PBBM sa Smartmatic, legal po yan. Nakalagay po yan sa mismong procedure po ng Smartmatic. Nagpakita ko ng ebidensya doon eh. Nakalagay talaga sa website ng Smartmatic, bago at matapos yung eleksyon, makikipag-meeting ang Smartmatic sa mga kandidato. At least mga kababayan, alam ng kandidato kung paano tumatakbo yung Smartmatic. Hindi para mandaya. Kasi ang punto dito, kung kampo lang ni PBBM yung nakipag-meeting, may problema talaga tayo doon. Yun nga lang kasi mga kababayan, nakalagay po sa procedure nun na nakikipag-meeting talaga ang Smartmatic sa mga kandidato. Ayan na naman yung mouse ko, nasira na naman. Sayang mga kababayan, sayang ang tawag dito.
Sayang ang reputasyon ni Glenn Chong. Kung may reputasyon man siya. Sabi pa dito, no? I will be more than happy to oblige. So ngayon, ang gusto ni Glenn Chong magpasikat. Pupunta siya ngayon, ang gusto ni Glenn Chong, imbestigahan siya ng Congress. Oh. Una kasi, mga kababayan, wala namang bilang. 'Di ba kasi yung TN Trio nga eh. 'Di ba yung TN Trio na sinasabi ng daya nung election daw po si PBBM, hindi nga umusad eh. Kahit nga yung company ni Leni Robredo nagsasabi eh, na walang bilang ha, kampo na mismo ni Leni Robredo nagsabi na no, na yung sinasabi ng TN Trio na nagkaroon ng daya nung eleksyon, hindi totoo. Dilawan nga umamin eh. Natalo talaga sila nung eleksyon eh. O tapos ngayon, nag-post pa si Glenn Chong dito. Sabi ni Glenn Chong dito. So ngayon, sumagot si Glenn Chong dito. Sabi naman ni Glenn Chong, no, wag na kayong mag-ilusyon. Dahil hindi ako hihingi ng patawad kailanman sa taong mas marumi pa ang kamay kaysa sa akin. At may malaking kasalanan sa batas at bayan. Ayun na naman tayo eh. Oh. Abogado ka, di ba? Nagtatari si Glenn Chong. Baka may dalaw. Di ba abogado ka? Oh. Nasabi mong merong malaking kasalanan sa batas, edi idemanda mo. Oh, abogado ka eh. Oh. Somebody has to stand up against Lisa Marcos because obviously her weakling husband cannot do it. Nako, Glenn Chong. And then mga kababayan, ito ang nakakatawa dito. Sa tingin nyo ba, gawain ba ng abogado to? Ito lang ha. O, ngayon, nag-post na naman si Glenn Chong. O, sabi ni Glenn Chong, enjoy. Tapos, the two sides of the same coin. Ayan no. O. Without makeup, with makeup. Gawain ng troll to eh. Glenn Chong. Gawain ng troll yan. Ano nangyayari sa'yo? Hindi gawain ng matinong abogado yung ganyan. Hindi nga mga kababayan. Gawain ba ng matinong abogado yan, yung ganyan? Imbes na mag-file ng kaso, ganyan yung ginagawa. Trolling yung tawag dyan. Yung gumagawa lang yan, kaming mga vlogger. Kaming mga vlogger lang may karapatan mag-trolling. Oh. Hindi, ito no, baliw nga yan eh. Hindi, ito kasi 'di ba? Na-content na rin po kasi natin 'to. Na 'di ba, sa hindi lang po nakapanood, panoorin niyo na lang po ulit. Na yung nirereklamo talaga ni Glenn Chong sa kanyang affidavit is hindi siya na-appoint. Inamin niya mismo doon sa affidavit niya na 15 pages. Hindi siya na-appoint kaya siya nagalit. O kasi ang unang pinangako daw kay Glenn Chong, commissioner ng COMELEC. 3 beses yun eh. Yung isa parang director lang, then commissioner ng COMELEC, and then yung pangatlong, then yung isa pa NTC. Hindi raw natuloy. And then yung sunod na appointment sa kanya na binibigay sa kanya tungkol naman sa hunger. So ayun, tinanggihan niya na. So ang punto dito, bitter, ampalaya. Ampalaya. So kaya siya nagagalit, hindi siya na-appoint. Inamin niya yan, tanga-tanga din eh. Inamin niya eh. Oh. So ngayon mga kababayan, ito yung sabi ni Glenn Chong. Actually, liitan lang natin. Kasi si Maharlika nagka-copyright yan eh. So ito, panoorin natin itong sinasabi ni Glenn Chong ha. Sole purpose na ipaglaban ko ang ating sambayan ng Pilipino. So before any one of these honorable gentlemen would require or demand a public apology, no less than a public apology, mga kababayan na, they're trying to tell me na mag-sorry ako dahil nagkamali ako, of which I am not. Hindi raw pagkakamali yung pagbabanta niya na sasampalin si Lisa Marcos. Di ba? Hindi raw pagkakamali yon. So ngayon, kapag sinampal ko si Ma'am Joanna, hindi pala pagkakamali yon. Kailan naging tama yung pananampal? Parang hindi... Ay, Diyos ko, natatangahan ako. Hindi ako nagkamali. May underlying basis ang aking sinabi at hindi ako nagkamali in that regard. So, kaya nag-post ako, Ate Clea, mga kababayan, never ako mag-apologize because I was never wrong.
From my point of view, hindi ako nagkamali. Tama yung sinabi ko. May basihan yan. Kaya po, with respect to the Deputy Commissioner of the Bureau of Immigration, na sumulat siya kay Chief Justice Ismundo, at pinapaimbestigan niya ako with the view of disbarring me, ipapadisbar nila ako. Well, sasagutin ko yan because that is part of the process, because the Supreme Court does not know. Ostensibly, ang nakikita mo lang yung public statement ni Glenn Chong. Kapag kung nandito ka lang sa harap ko, you see, may predicate pa yun. Kapag kung nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita back to back. Di ba? Nagpapalusot na. Uy, natatakot. Natatakot. Di ba, sabi niya, ang sinabi ko naman pag nandito ka sa harapan ko, sasampalin kita. Parang pinapalabas niya na, wala ka naman sa harapan ko Paano kita sasampalin? Uy, takot. Uy, madidisbar. Mawawalan na ng trabaho. Uy, ano na mangyayari sa'yo? Di ba? Kung yun lang ang titingnan mo, lalabas kong masama. Yes. But ang point there is, nilatag ko naman bago ko sinabi yun. Nilatag ko in the very same speech. So nobody, not Congressman Janet Garin, not Congressman Ace Barbers, not Congressman Johnny Pimentel, not Congressman Anthony Goles, can say na we're ignorant of the reason. So ayun pala yung apat. Si Garin, si Pimentel, si Barbers, tsaka si Goles. So apat pala sila. Ayun pala yung apat. Okay. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng, kayong apat, and including si Laugan yata yun. Daniel Laugan. Yung Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration. You cannot feign ignorance. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi namin alam yung rason because nilatag ko muna, nag-istorya muna ako bago ako dumating doon. Because that is a conclusion. That is a conclusion. After ko sinabi, yung underlying reason, may isang grupo daw, magpa-file din sila ng disbarment complaint against me. Sige, go ahead. That is your right. But you cannot stop me kung anong isasagot ko. Ay, tanga. Oo naman talaga. Totoo naman yun Kapag sumagot ka sa disbarment mo, wala naman talagang may karapatan na pigilan ka. Ay, tanga, no? Ang tanga. Diyos ko. Ay, grabe. Parang pinapalabas niya pa ngayon na pipigilan si Glenn Chong na sumagot. Hindi, proseso yun Kapag may reklamo sa'yo, due process yun na kailangan mo sumagot. Ay, tanga. Hindi, ang sinasabi ni Glenn Chong ngayon, justifiable naman daw po yung sinabi niya na sasampalin niya si Lisa Marcos kasi meron naman daw pong kwento behind it. Sinabi niya muna yung galit niya, sa kanya sinabi na sasampalin kita. So, ang tanong doon, ayun ba, parte ng ethics ng pagiging abogado? Walang pakialam dito yung Supreme Court. Ako naniniwala akong ganun Walang pakialam yung Supreme Court dyan kung ano man yung hugot mo. Ang pakialam ng Supreme Court dito, ethical ba bilang isang abogado na humarap sa buong mundo at pagbantaan ang isang babae na sasampalin mo, First Lady pa ng Pilipinas? Ayun ang tanong doon. Nagiging magandang example ka ba sa ibang tao bilang isang abogado? Walang pakialam yung Supreme Court dyan kung galit ka man o hindi. Dapat nga, ang sinasabi nga natin dito kung meron palang legal obligations si Lisa Marcos si First Lady bakit hindi mo dinimanda? Ang ginawa mo, nagngangawa-ngawa ka doon sa entablado na para kang bakla. Mga babae, pasensya na ako merong LGBT dyan, no? Pero binabae lang po talaga gagawa ng ganon. Abogado ka, meron palang legal obligation si Lisa Marcos, idemanda mo. Pero ang ginawa ni Glenn Chong, paulit-ulit lang naman yung narrative niya Paulit-ulit lang naman yung narrative niya hanggat nauwi na sa sampalan. Una, abogado ka, hindi mo dinimanda, ang ginawa mo, 'di ba? Nagkalat ka sa mismong rally. Doon pa lang unethical na 'yon. At yung mga post mo na yan na binabanggit mo na merong legal obligation si First Lady Lisa Marcos, tatanungin ka rin ng Supreme Court diyan. Abogado ka naman pala Yung nirereklamo mo na merong nilabag na batas si Lisa Marcos, ba't hindi mo dinimanda? Ayan nakakainis Ayan ang hirap sa atin Yun nga. Kasi kakalagkarin ko talaga si Lisa Marcos sa sagot ko. Because if there's any lawyer worthy
of disbarment, that is Lisa Marcos. Attorney Glenn. Hindi ako. O yan eh. Kung meron doon dapat i-disbar, si Lisa Marcos daw yon. Eh di, mag-file ka rin ng sulat sa Supreme Court eh. Naunahan ka eh. Yan ang hirap sa'yo, naunahan ka, di ba? Naunahan ka na ikaw ang filean ng disbarment. Ngayon, gumanti ka na lang din. Kasi magngangawa-ngawa ka dyan kay Maharlika, isipin nyo mga kababayan, inuuto lang siya ni Maharlika dito eh. Inuuto lang po si Glenn Chong dito ni Maharlika eh. Para lang magsalita, para makagawa ng content eh. Magkano ba yung kinikita ni Maharlika kada buwan? Kalahating milyon sa pag-YouTube pa lang. Hiwalay pa yung Facebook. Ngayon, tuwan-tuwa si Maharlika dito. Ayan maraming manonood sa akin. Glenn Chong to, nagwawala. Nagwawala yung backlash. Sabi niya ganyan. Nagwawala. So, inuuto ka lang ni Glenn Chong dito. Inuuto ka lang ni Maharlika dito. Well, gamitan lang naman yan, di ba? Paras naman kayong bitter, paras lang naman kayong hindi na-appoint. Kaya kayo nagagalit. Isko. Ituloy natin. Saglit na lang to. Yes, Ate Claire. So, let's, for example, ipagpalagay natin, kunyari, lang nagmamaang-maangan itong mga kongresista na ito na hindi nila alam yung underlying factor. Sabihin natin uli sa vlog na ito kung bakit nagsalita si Glenn Chong na jajampalin niya ng back-to-back itong Judas o itong Satanas na si Lisa Marcos. Ano yung factor para ito sa mga kongresista? Sige, ulitin ko. And yes. Pay special attention. Kanina, huwag na. Huwag natin tuloy. Alam na natin yung kwento ni Glenn Chong eh. Nakipaglaban daw siya sa Smartmatic. Pinaglaban niya rin yung Smartmatic para sa bayan. Dahil sa pakikipaglaban niya sa Smartmatic, namatay daw po yung driver niya na si Santillan. Tapos ngayon, ginamit daw po ni Lisa Marcos si Smartmatic para mandaya. And then, hindi siya na-appoint. Ayun lang naman yung kwento nun eh. Pahabain pa natin. Ayun lang naman talaga yun eh. At saka mga kababayan, talo naman si Glenn Chong sa kaso Di ba? Totoo yan. Parang di lawyer, no? Totoo yan. Parang di lawyer si Glenn Chong. Papanggihan pa ba natin yon? Huwag na, no? Alam na natin yung kwento niyan eh. Ilang beses na po natin napakinggan yan. Ilang beses na po natin napanood yan. Ilang beses na rin po natin nabasa yan. So, ayun lang. Walang kakwenta-kwenta. So, ngayon, ang mangyayari dito, harapin mo na lang. Ngayon, ang sabi ni Glenn Chong, si Lisa Marcos daw, yung dapat ipadisbar, ang tanong dito, bakit hindi mo pinadisbar nung una? Di ba? Ibig sabihin nun, nagwawalwal ka lang talaga. Ayan ang hirap eh. Di ba? Ay, Diyos ko naman. Di ba mga kababayan, alam niyo naman yung kwento ko, di ba? Ako nga, pinangakuan ako ng trabaho sa PCO eh. Hindi natuloy, okay lang sa akin eh. Okay lang sa akin eh. Hindi natuloy, pinangakuan ako nung pagkatapos ng eleksyon. Di ba, Takero, diyan ka naka-assign sa PCO, di ba? Diyan ka sa sa Bismin, Visayas Mindanao. Hindi natuloy. Okay lang. Sapat ba na dahilan yon na dahil hindi ako na-appoint? Ako mismo Sapat ba na dahilan yon para dahil sa hindi ako na-appoint, babaliktad na ako sa gobyernong ito? Hindi. Maliit po yun. Maliit na dahilan nun. Sobrang, ayun po yung mga bagay na hindi ko po talaga inaasahan na ako po ay kakausapin para po ma-appoint. Pero nangyari. Well, para sa akin, okay na yon. Di ba? Para sa akin, yung napansin lang ako nung panahon ni Trixie Cruz Angeles, nung siya pa yung PCO, na napansin ako na, sige nga, ikaw nga, gusto kong magtrabaho sa PCO. Para sa akin, okay na yun eh. Sino ba naman ako, di ba? Tanga-tanga talaga. So yun mga kababayan, no? So kayo nga mga ka-streetwest, so dyan po sa Team Replace, ano masabi nyo nga po dito sa pinagagawa nga ni Glenn Chong ngayon? So ngayon, sa tingin nyo ba, nakakaramdam na rin po ito ng sindak si Glenn Chong? Kasi nawawala na po siya sa sarili niya eh. Kung ano na yung pinupost, yan, parang ganyan, hindi gawin ng abogado to. Ganyang post. So yun, so pa-comment lang po sa baba, dyan nga po sa Team Replace, at dyan po sa 786 po na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa content po na to.